My name is Jomar, My name is Migs. and you're watching Geeks Out of Nowhere! Hi guys, and welcome to another or new episode of Geeks Out of Nowhere. So, ayun, break muna tayo sa usapang wrestling, no? Total, okay na, maganda naman yung result ng WrestleMania 40. So, ito na muna. Balik muna tayo sa mga gusto nating pag-usapan. O yung mga na-skipan natin na gusto nating pag-usapan, which is Tokusatsu. And with in our episode ngayon, ang kasama natin ngayon is also a fan of Tokusatsu. So, I'd like to introduce to you Jan Russell Manzano. From parang sabihin na natin, nakilala ko siya from Kendo Club, and lately na laman ko na Tokusatsu fan pala siya. So, yun, Jan, welcome to the podcast. Hello po, good evening, and hello po sa mga fellow fans natin sa Tokusatsu. Oh, yun. So, sige, Jan, tanong ko lang pala muna, no? How did you start being a fan of Tokusatsu? Actually, ang nagsimula is like very vague. My very first exposure to Tokusatsu was Bioman and Jetman sa ABC5. Talaga? Bioman and Jetman. Yeah. I was like, Bioman, talaga? Sa ABC5 siya napalabas? yung mga ano talaga. Baka 5-man. 5-man. Not really. Ang familiar lang ako sa 5-man. Jetman and Bioman talaga yung naaalala ko. Pero yun nga, medyo vague siya. May mga old, yung sa Showa era, pero pinalabas siya sa like mga 1997, 1995, I guess. Hindi ako sure talaga because it was like baby pa talaga ako noon. Well, nagkakalabasan ng edad na dito eh. Kasi ako, nabutan ko Bioman. It was shown sa IBC 13 pa. IBC 13, yeah. Kasabay yan ng Mask Rider Black. Yun. So, yun. So, sige. Later, from that, no, so yun nga, napalabas yung ibang Tokusatsu shows in the Philippines and Tagalized. Yeah. And any other Tokusatsu shows na napanood mo noon na Tagalized? Na Tagalized? Oo. Or siguro yung Mask Rider Black din, alam ko, napalabas din siya on Philippine TV. Maskman. Yung tama ba na kinanta ni Tito Vic and Joey yung opening nun? Hindi si Tito Vic and Joey yung kumanta. Sorry, my bad. Okay lang. Sobrang old na Shider. Yes, yun. Shider. Then Metal Heroes na. Then sa mga mga like formative years, yung Tiga, Ultraman Tiga, and Ultraman Dyna. Yes. Yan, nabutan natin. Yan. Then, basically yung Power Rangers din sa gabi every Friday. Yan. So, hanggang Zeo. And then, actually, ko din siya. Parang nakalimutan ko na rin siya. Tapos, biglang nung it was in my high school years, when it was a really boring day, tapos parang napanood ko ito talaga, parang naalala ko talaga to. Sobrang vivid. Like, I watched Wild Force, Power Rangers Wild Force. And then, nakita ko yung phone nila. Yung Gao phone. Okay. Parang nakita ko yung may nakasulat na Gao Ranger. Ano yung Gao Ranger? Tapos yun, ginugel ko na. Tapos yun, namulat ako na, it is adapted from a Japanese TV series pala. Then sumunod na yung research, download. Ayun. Kung ano yung available. And special thanks sa Henshin Justice Unlimited, PH. Ayun, yung forums na yun, ni-reintroduce nila ako basically sa Super Sentai and Kamen Rider. And until hanggang ngayon, yun pa rin yung aking favorite na pinapanood. Well, yan. Mga Sentai, mga dinadrop din minsan-minsan. Mas ko sa Kamen Rider, pero I also love Sentai naman. Okay. So, yun. Yung co-host ko pala, which is on hiatus, si Miguel, is also more on Kamen Rider. Ako naman more on Super Sentai. So, yun. Shoutout muna kay Miguel. Pero yun, no? Interesting, no? Kasi dito, lumaki rin tayo with Power Rangers, and not knowing na it was the Power Rangers was derived from Super Sentai, no? So, ano yung naramdaman mo nung na-discover mo yung ganon? Na-discover mo siya na Super Sentai was the original and Power Rangers was a derivative of
Derivative. Oo. Parang ano kasi, parang eye-opening siya. Hindi rin naman kasi din nasira yung parang love ko for Power Rangers. I still keep watching Power Rangers hanggang may Super Sentai on the side. Mas mahirap nga lang yung Super Sentai kasi kailangan ko siya i-download tapos nag-aantay ng subs, diba? Oo. So ayun, parang ang ano ko lang naman din is parang ayun, eye-opening siya. Like there's a parang may bagong world to discover perhaps yun. And parang hindi ba nabawasan yung love mo for Power Rangers kasi because of you think that Super Sentai is original. Actually, for me, hindi dumapi sa isip ko na parang fun kasi na may dalawa kang papanoorin. It's like two versions. Yeah, two versions. It's like parang technically parang MCU na may other universe and so on. Parang ganun. Tsaka ano naman, fun din yung kung paano inadapt ng Westerners yung parang like it's like a cultural thing kumbaga. And may mga Sentai din na hindi nila kaya, hindi nila pwedeng adapt sa sa Western. Totoo. Design wise. Speaking of so more of Kamen Rider ka Kamen Rider fan ka compared to Super Sentai. So pero paano ba pero more on paano ka ba naging mas naging fan ng Kamen Rider compared to Super Sentai? Ano ba may mga may ano bang differences ng Kamen Rider and Super Sentai na mas nag-stick sa iyo kaya mas gusto mong Kamen Riders? Siguro Kamen Rider is parang darker themes basically. Parang actually yun din yung parang mas madali ko siyang parang kasi yun. Ang ginagawa ko kasi nun while watching Kamen Rider, pinapakita ko siya sa friends ko na anime fans din. And mas sila, na-absorb nila, nakaka-relate sila. Well, compared to Super Sentai na pag pinapapanood ko sa iba, pinagtatawanan nila kasi it's geared toward kids, 'di ba? Ganun. Yeah. And the practical effects are a bit funny in these modern times, parang ganun. Pero basically, ayun, pag Kamen Rider kasi, ayun, more of the themes kasi and the story. Pero kasi ang Super Sentai kasi medyo mabagal pa siya mag-catch up on the deeper parts and the lore basically, di ba? With every year. Parang una is like, is a glorified toy commercial muna or nag-iipon pa sila ng members kumbaga, di ba? Yes. Naka pa sila sa later arcs na sila nung deeper ng story. So, pag Kamen Rider kasi hindi siya masyadong walang formula masyado ang Kamen Rider compared to Sentai. Parang sa Sentai may Monster of the Week, si Kamen Rider at least 2 episodes may isang monster lang tapos may problema sila kumbaga ganun. Parang mas madali kasi parang ayun na for more geared towards kids na siya at that time. So parang mas mas napapa din ako sa Kamen Rider. Tsaka ang problema ko rin sa Sentai minsan, pag hindi ko nagustuhan ang Red by 10 episodes, dinadrop ko siya. May mga ganun tendencies tayo. Well, yun yung difficulty nga rin with Super ngayon, siguro I can relate to it that may mga ini-skip ako na Super Sentai series by siguro early Reiwa, late Heisei, early Reiwa. So, pero ilan na bang napapanood mo ngayon ilan na ba yung mga Kamen Rider na napanood mo? Actually, wala ko na miss, honestly. Wow, ang galing. Wow. I never miss a Kamen Rider series since since Heisei and Reiwa. Mga Showa yung mga hindi ko napanood kasi yun yung mahirap balikan. Yeah. Pero are you familiar with dito yung Toei Tokusatsu channel? Yung TTFC basically. Meron pang isa yung Tokusatsu World channel. Hindi ako nagmatangkilik pero familiar ako din. Because I think yun nga they're showing Kamen Rider series there. Baka maybe you can watch it there free. Or kung hindi mo makita yung mga particular Kamen Rider series doon,
baka pwede mong panoorin siya via VPN kung may VPN ka. Yung Showa kasi yung medyo mahirap talaga. Yung Showa talaga yung medyo mahirap. Although yung Showa part kasi yung medyo dark eh. Yes. Yung lalong-lalo na sa atin kasi ang pinaka pumatok na Kamen Rider series is Kamen Rider Black. Which is one of the darkest, if not the darkest, Showa era Kamen Rider series. Diba? And Shin. Iba pa yung Shin Kamen Rider. And iba pa yung Amazons. Amazons din. Which may na may remake or retelling, I think. Or retcon sa Amazon Prime. Yan, napanood mo rin yun, pati Kamen Rider Black Sun. Yes. So nice, very nice. Very nice yung take nila dun sa camera. Sige, Ultraman naman. Sige, you said na fan ka na di naman nanood ka rin ng Ultraman Tiga. Have you dealt with Ultraman series lately? Lately, yeah, I've siguro yung last kong napanood ng fully is Ultraman Orb. I stopped at Ultraman Jid, I think, because sa sobrang dami na rin content na na-consume and work, medyo hindi na rin ako nakakasunod kay Tsuburaya despite their really good efforts in posting the episodes online, di ba? Totoo. Yun yung na-realize siguro ni Tsuburaya compared kay Toei, no? Na dito na i-market. Pwede nilang i-market through global audience sa YouTube. And then kikita pa sila doon through ad revenues. Yes. Kahit madaming ads, di bale na, basta nakakanood, walang problema. Ang problema kasi dito, masyado silang may sa Toei, no? Masyado silang mahigpit sa copyright. Any Japanese company nga naman kahit Kasi totoo naman. I mean, fair naman din sa kanila na baka feeling nila hindi sila kikita or something like that. Pero yun, mga cease and desist sa mga subbers, ganun, which is sad. Totoo. Pero ako lang, no, ang napapansin ko lang rin kasi with Ultraman and Kamen Rider series ngayon is that they're also taking the path of Super Sentai. Na, in what context? In what context siguro masyado na silang either gimmicky or madami na sila ring gimmicky in a sense na para pang subject for pambenta ng mga laruan. Yeah, collectibles. Yep. Yeah. Mas klaro kay Ultraman these days. Mas klaro kay Ultraman. Pero eto rin, no? Sige, I also want to talk about Super Sentai na din kasi more on lahat ba wala kang pinalampas na series ng Super Sentai or meron ka na skip? Meron akong na-skip. I would actually say I skipped Goseiger ng mga latter parts. Okay. Ni Ninja, hindi ko natipo yung red, skinip ko rin. Okay ako kay ni Ninja. Okay ka naman. Okay. Pero walang din parang personal preference naman din. Wala namang problema doon. Pero nung nakita ko yung Chozetsu Red, pinick up ko siya last like 2 months ago. Ang ganda niya pala. Tapos Kira Major din, medyo hindi ko rin siya natipuan. And then the rest pinanood ko na din. Which is surprisingly sa taste ko, yung Tokyo-jer talaga yung for me sobrang ganda ko sa Tokyo-jer kahit yung weird yung suits designs nila. Pero yun. Ako, yung Tokyo-jer hindi ko siya natapos kasi medyo na-weirduhan ako dun sa gimmick nila. Na dito nag-change sila ng colors. Oo. Pero colors lang, wala naman change of abilities. Yun yung pero dito yung later dito with the writing kasi ng Tokyo-jer nga parang ang may bibitaw sila na tidbits about the mystery of their kung bakit sila nandun sa trend and what not, diba? Then later on lang unti-unti nilang nire-reveal. Diba? Yeah. Pero yun nga, di ko ganun na catch yung niya. Yung
story-wise, di ko gano'n na ano yung ano niya. Di ko na ganong natripan. Kumbaga, so siguro suddenly I skip it midway. And then, ang tagal kong bumalik Super Sentai. Parang mas nagustuhan ko pa nga yung yung Q-Ranger. Q-Ranger. Actually, Q-Ranger is nice naman. Kasi ito dito, yung Q-Ranger is somehow ang dami nila pero nagawa nilang maging harmonious yung story. Diba? They were able to compartmentalize hindi naman. Diba? Pero parang per episode may 4 lang na feature ganyan. Gusto ko yung ganung formula ng ginawa ng Q-Ranger, which is at that time medyo siya parang bago kumbaga. Refreshing. Parang and then later on ano na yung mga tumatak sa na para sabihin natin your top Kamen Rider, Super Sentai, and then Ultraman series. Sige. For me, siguro, you can give your top 5 of each. Of each. Okay. Siguro ko Heisei, pag Kamen Rider, Heisei talaga ang best for me. I mean, number 1 talaga Den-O talaga. Den-O talaga. Okay, yeah. Den-O. Most of my formative years and yung parang basically yung outlook ko sa life, talaga si Den-O talaga yung nagkulma sa akin basically. My personality and how to deal with other people, ganyan. Siguro sumunod is Kabuto na rin. Kabuto, yeah. Kasi because the protagonist is amazing talaga and yung growth nung sub-protagonist niya is okay. Pangatlo, I would say Vice because Vice, yes. Kahit depressing mostly. Depressing yung kay Vice. Tapos Ryuki na rin, depressing but it's yung medyo dark yung pero naging light-hearted na siya dahil kay Shinji. Pero mostly dark siya. And siguro my last would be I mean it's a tie between Kuga, Agito, and Hibiki, which is weird. Hibiki. Okay, ang Hibiki. Gusto ko talaga si Hibiki because of its set pieces. Tapos parang tinur ka sa buong Japan na hindi city. City. Sobrang ganda nun. Pero napaka-mellow din ng kwento niya, no? Compared to other Kamen Riders. Parang sabi ko nga, it's a coming of age story. Yes, coming of age story. Exactly. Yes, that's the term I'm really looking for. Yun. And yung Agito and Kuga naman is maganda sila kasi horror. Okay. Parang di mo nabanggit ato yung isa sa mga pinaka dark red na Kamen Rider series, Blade. Pero okay lang yun. Blade is yeah, I would say it's number 6 siguro. Okay. Ang lang kasi Blade kasi parang nainis ako dun sa bida. pero maganda naman yung sacrifice niya. And okay. Sige, Ultraman muna. Ultraman. Number 1 is Dyna. Dyna is my childhood and sobrang sad ako na caught into controversy si Takeshi Tsuruno, which is why hindi na siya nag-a-appear. Pero yun, sobrang nag-fanboy ako na lumabas siya kay yun sa recent cross-up niya with sino nga to? Nakalimutan ko yung pangalan. Diba, Trigger. Sino yung sumunod? Sino nga yung sumunod ni Trigger? Nakalimutan ko. Trigger, Cosmos. Hindi, iba si Cosmos. Trigger, Ultraman. Napanood ko lang yun recently, like a few months ago. Wow, I forgot his name. I'm so sorry. Sige, let's move. Pero Ultraman Dyna, Ultraman Tiga. Yung Gaia hindi ko siya napanood because hindi siya kasi palabas sa TV. Pero yun. Pero nung Gaia is shown in Channel 2. Channel 2. Channel 2 ABS, pero kasi hapon ba or weekend nata siya pinapalabas. Kaya ako di ko siya natapos. Ayun, Ultraman Decker, okay. Kada weird yung pangalan. Pero yun nandito yung color timer niya. Anyway,
Siguro number 4, Ultraman Nexus. Yes. Nexus. Yes, Nexus. Which is their dark take na Channel 7. Tapos nung college ko ni-recover, pinanood ko rin ng ano. And I fell in love with Ultraman ulit dahil doon. Tapos yung 5th siguro is Ultraman Orb because fun yung bida. Tapos nagkaroon siya ng spin-off movies and OVA na maganda yung kwento na hindi masyado related sa main story which is sad. Pero yun. Yeah. And then Super Sentai. Super Sentai, eto na. Pinaka-favorite ko talaga Shinkenger talaga number 1 ko. Shinkenger. Yes. Shinkenger fan din ako. The best. The best. Sobrang ganda ng ano. I mean yung plot twist yun, sa Sa medyo dulo. Tapos number 2 Bokenger. Because maganda yung mecha and it makes sense yung mecha nila except sa isang combination na weird yung Ultimate Daipoken na hindi ko rin gusto. Deca Ranger, kahit annoying yung red, okay, naman siya. Maganda yung robots, tsaka medyo simplistic yung mga weapons nila. SWAT mode is so cool. Ilan na ba sila? 1, 2, 3. Go Busters. Go Busters. Nice. And lastly, Gokaiger talaga. Yung favorite. Nilas mo ang Gokaiger. I'm so sorry. Kasi kami, I remember kasi on our past episode, it's either kami ni Miguel nun, ang pinanood, ang nilagay namin ng Gokaiger either sa 2 or sa 1. Siya sa, siguro, 1 ata niya yung Gokaiger, akin number 2, tapos number 1 sa akin, Shinkenger. Pero yun, nagtatalo isip ko nun talaga kung ilalagay ko ba Gokaiger or Shinkenger. Because Gokaiger kasi is di ba? Aside from it's the 35th anniversary Super Sentai, it brought a lot of nostalgia din. And yun rin yung Super Sentai series na nagpabalik sa akin to watch the Super Sentai series again. So yun. So, ibig sabihin from that, ang dami ko nang ini-skip. Hindi ko na napanood yung Magi Ranger, ganun, etc. Kasi wala akong alam kung paano ko sila papanoorin nun. Pwera lang siguro nung Shinkenger kasi there's siguro pinili ko rin na hindi rin panoorin yung iba except for Shinkenger kasi dito, merong Facebook group noon kung saan ka pwedeng manood ng ng Super Sentai series. In-upload nila bago and then tinake down rin ni Facebook due to copyright infringement. Copyright. Pero yun. Yeah. Pahirapan dati manood dati. Pahirapan. Hanggang ngayon rin naman, pahirapan pa rin. Kasi yun, nagtatago pa yung mga Anyway, yun. Ang ko rin doon, actually, parang ang din sa Gokaiger ko din, parang na-frustrate kasi ako sa ending ng Decade eh. And parang si Gokaiger on the other hand, parang it's a anniversary series done right talaga. Sobrang ganda nung pag-aagaw. I'm not sure what happened with Decade's writing. Sobrang nalungkot ako sa Kamen Rider Decade, sobrang. Pero at least dito bumabalik-balik pa rin naman si Decade. Isa parang is a traveling multidimensional Kamen Rider. Para siyang yung Stanley nila for some reason. May multiverse na multiversal Kamen Rider. Kaya. So, ito yung gusto kong pag-usapan dito with regards sa ano yung malaking difference ng tokusatsu before and then ngayon. Siguro ano yung mga napapansin mo na difference? Siguro which is really sad for me is yung the loss of unting-unting nawawala yung practical effects. Yun, isa pa yun. Lalo na sa mecha, which is understandable siguro in part na siguro base sa research ko before because I did a paper on this one na parang yung those
huge mecha suits, pati yung monsters, they always took almost 10 seconds parang to film everything kasi hindi sila makahinga. And mahirap syempre blocky yung suits nila since robot sila, ganun. And medyo mahirap gumawa ng set piece nung malaki, nung giant fights. Also, the loss of, siguro na rin, sa Kamen Rider, ang sad kasi na the use of motorcycle is not exemplified anymore in the latest series. And I guess dahil yun sa loss of sa road ata and etc. Road sa atin ito, yung nila, batas nila sa kalsada. Parang bawal atang mag-modify, bawal sa, hindi roadworthy yung mga modified na ganun ba? Modified na motorsiklo, kaya ganun. Hindi na sila sumasakay sa motorsiklo. Oo, yun nga parang sad. Pero later on may mga ibang Kamen Riders na may motorcycles pa rin naman. Pero hindi nila pinapatakbo sa kalsada. Sa highway, Hindi sa highway, pinapatakbo na lang nila sa mga nila, sa set or sa mga on location. Which is parang yun din yung na-miss ko kasi sa Hibiki is like malaki kasi sa akin part yung set piece Parang kasing ang recently, parang, dito na naman sila nag-shoot, sa Tokyo Dome na naman sila nag-shoot. Dito na naman sila sa ilalim ng ilalim ng bridge, ganyan. It's like, na-miss ko yung paikot-ikot sila pa, ang daming locations sila pinupuntahan, and the fact na parang, it makes sense na, magmumotor sila, enter sila na sina nakamotor, tapos doon sila mag-engine. Pero kasi parang napapansin mo nowadays, like, naglalakad na sa tumatakbo lang sila. And enter scene. Tapos lalaban na sila. Which is parang worst. Paano sila pumunta dyan? Paano sila nakaabot dyan? And asan yung sense sa pagiging Kamen Rider nila kung wala silang motor? Motor. Yun nga Parang nagtitrain na lang ba sila? It makes sense siguro kasi ox yung commute ng Japan, di ba? Parang si Demon nagtitrain. May train sa sarili. Sarili siyang release. Tapos yun, parang yun yung sad for me, which is siguro understandable with kaya din nila siguro yun din yung practical effects. With regards to practical effects, yung explosions, they use less pyrotechnics, more CGI. Tinry nila nag-experiment sa Zyuohger, di ba, na the entire series. King Oger, yes. Mamaya punta tayo dyan. King Oger pala. Zyuohger. What's wrong? Anyway, yun. Iba pa yun. King Oger, puro green screen, which is nice naman. Tapos, yung mecha nila is pure CGI. Yun, parang... King Oger, meron yung practical lang konti. Meron naman. Pero tarito alam ko, ang pagkakaalam ko, King Oger, aside from using full CGI for their backgrounds and sets, parang gumamit ata sila ng parang yung sa similar with Star Wars, yung the volume, yung LED background. LED background, yes. Parang yun, parang magandang experiment yun. I mean, para at least contain sila sa fantasy universe na yun. Pero ang sad kasi yung hindi naman parang for me parang nasasayangan ako na ang daming places sa Japan na sana gawang parang fight scene and it shares the realism na it happened, that they show that the crisis happens in the real world, kumbaga yun. Kahit gaano ka cartoony, like sa Boom Boom Journey isang episode yung pinaliguan ng toilet, ganun, parang at least diba, parang medyo totoo pa rin siya kasi totoo yung paligid nila, ganun. Yun yung malaking part for me ang set pieces. Tapos pa ba? Regarding sa visuals, ang Sentai noong unang panahon, they cast member, yung cast nila is like not really sure pero they're more of the late 20s na side naman. Hindi sila parang parang malaki sila. Hindi sila ganong teenagers or something. Siguro in part na rin siguro na since iniisip nila na may market yung mga pogi, yung mga ikemen, kumbaga. Yun, tapos parang siguro iniisip ko rin baka nanonood din yung mga nanay kasama yung mga bata. So, kailangan din siguro pogi. Tapos yung female, actually yung nalaman ko rin nung while writing my paper na Bioman yung nauna pala na parang
they started to break the mold na maglagay sila ng dalawang extra female characters. Kasi parang on a amin natin ang Sentai is a male-driven franchise, and yun, tinry nila i-revolutionize by adding a female member, tapos yellow pa yung ano, and first yellow female ata siya. Oo, yun. Pinatay Tapos, nga nila yung unang ano nila. Oo, di ba? Unang Yellow Ranger nila ang daming kwento nun. Parang hindi ko magawa na parang conclusion kung ba't siya natanggal. Parang may nagsabi unprofessional or something. Not really sure. Parang ang sa pagkakaalam ko is that parang nag-retire siya or something. Parang ganun. Tapos bigla na siya nawala. Bigla na siya nawala. Ayun. Ayun. Pinatay ni Cyborg. Sobrang ano eh. Yung gumagawa ko ng paper, pinanood ko rin yung Bioman. Yan. So, it's really nice take na parang for the first time, parang ano, yun, female. Tapos, ang reason pa daw doon is bakit sila nag-add ng female is to add more drama. Kasi pag bail machismo kasi superheroes, ganyan-ganyan. parang medyo bland and straightforward yung as ng ano. Pero siguro yung ano, nung na-realize nila na pwede palang umiyak yung mga babae at lalaki, yun na as I think that was sino nga si Change Falcon? Liveman. Oo. Yes, parang Change Falcon sa ano, Change Man. Ay hindi, iba pa 'yun. Ay Change Dragon ba 'yan? Dragon. Sorry. Red Falcon. Red Falcon is ano, Liveman. Red Red Falcon. Sumunod sa Maskman. Yes. Tapos galing umiyak daw kasi yung Blue Dolphin doon, kaya inisip nila, sige mag-add tayo ng drama sa next ano. Yan. Which is dito no. Kasi dito, sabi nga parang pabagsak na yung Super Sentai as a genre nung pagdating ng 5-man. Yes, oo. And then pagdating ng Jetman, biglang umangat ulit. That's one of the hindi naman sa Renaissance, parang ano, resurgence. Yes, resurgence. Actually, ano pa yun eh, parang dahil doon kay Guy yun eh. Oo, kay Guy Yuki. Black Condor yan. Tapos, paano yun? And dumating yung si Guy Yuki ngayong parang sasabihin natin ano eh, anti-hero na pumaanta dito, revolutionary because of his anti-hero status sa Jetman. And then later on nagkaroon ng mga anti-hero characters sa Super Sentai. Yung mga sixth member usually. Oo. Ang ano nun, wala na. Tapos parang umabot ata sa point na nag-experiment sila ulit with Car Ranger kasi yung comedy. Comedy nga. And slapstick comedy. Tapos parang ayun, not sure kung nag-down siya ulit doon at that point eh. Pero ayun, I tried watching Car Ranger pero parang medyo mahirap siyang sabayan. I think siguro I would like to pick up someday kasi maganda naman yung robots niya and all in a good fun. Tapos yun, ano pa ba? With regards to now, which is nakakatawa yung Reiwa actually. Ang sa Reiwa ka kasi mapapatingin kasi sobrang iba na talaga ng Reiwa na yun. Parang experimental na siya. They're not afraid to experiment nga ngayon eh. Parang sige, gawin na lang natin lahat, wala parang kahit ngayong naiinis nga ako sa costume ng Bumbunja di ba? Oo, parang simplistic na gulong na lang yung mukha nila eh. Pero it gets parang makakasanayan mo na lang. Later on parang it makes sense na konti kung bakit ganun itsura nila. Parang ganun din talaga usually pag kahit sa Kamen Rider, parang kunyari si X-Aid. Si X-Aid. Parang nung ni-release yung itsura, what? Yung level 1 niya. Oo, yung chibi-chibi kumbaga to. Tapos pink na sobrang ingay ng colors. Tapos nung pinanood mo siya, pagpapanoorin mo siya until the end, parang sobrang ganda niya na. Parang may trend ang Sentai at Kamen Rider na pag pangit yung design, sure na babawiin nila sa story. Oo. may ganung trend, sort of trend. Pero yun.
And yun, yung Don Brothers nga eh. Yung parang, sabi ko, parang CGI yung dalawang character. Tas CGI nga yung dalawa. Parang nung na-enjoy ko siya kasi parang hindi ako nag-regret na skinip ko siya. Kaya, yun. Ako, parang bandang dulo na ako, hindi ko na napanood yung isang episode bandang later thirds ng Don Brother, di ko na siya pinagpatuloy eh. Pero interesting nga yung kwento niya kasi yun nga eh, kay Don Momotaro. Tapos di talaga sa team. Oo. Para silang ewan. Later on na lang sila naging team. Oo, parang ano na lang, yung nag-roll call na lang sila, etc. For the sake of roll call. Oo. Tapos parang hindi pa nila nakilala si Black until episode 40. Si Ino brother, yung dog. Parang wala lang, funny lang nun. Tapos sobrang convoluted na rin ang story at the end of the arc. Pero fun pa rin, nonetheless. It was a wild ride. Well, kasi siguro sabihin na lang na, siguro mas wild ride pa nga yung yung Zenkaiger eh. Yeah, Zenkaiger. Oo. Kasi that's the pandemic Sentai series eh. True. Yan. Parang yung robot. puro robot lang. Tas parang yun lang at isang tao nga lang ata yung isang tao. Tatlo sila basically. Pero yung magkapatid, yung niya naman, yung theme niya naman is yung pirate. Parang ganun din sa ginaya rin sa Gokaiger. Kasi lahat na ng teams nakuha na ng robots may dinosaur team, may engine team, may magic team, may animal team. Tapos parang saan nag-fit in si Gokaiger doon? Nilagay na lang nila doon sa isa. Sa kapatid pa. Yeah. Interesting nga din yun. Ito parang gusto ko lang anuhin yung last two Super Sentai series ngayon. Specify lang natin. Yung King Oger saka ngayon Bumbunja. What sets them apart sa ibang yung mga predecessors nila na Super Sentai? Alam ko nasabi na natin yung ibang elements doon, pero I think meron pa tayong hindi pa na-discuss. Pwede maungkat. King Oger kasi basically it also took them a bit of time na para sabihin silang team, di ba? It's like episode 20 I guess, or not really sure, pero parang si Papillon Oger pa yung parang inabbreviate pa niya yung buong law to state that they have united as one kingdom. And parang inabbreviate nila na Osama Sentai King Oger sila, parang ganun. Pero basically yun, parang medyo rare. I mean, for me, hindi ako totally sure, pero parang rare occurrence, and they've been experimenting that the Sentai team is basically at the beginning is not really a team. Which is that sets King Oger apart from the rest of the Sentai. And apart from it, meron ding villains na parang hindi pala sila villains all along, di ba? Oo, lalo lang yun nga si Rackless, di ba? Tapos ano pa ba? Aside from the visuals, wala na rin ako masyadong masay sa King Oger, pero ako ang masabi ko sa King Oger is that yung dito interesting that they played parang yung may nilagay sila ng konting politics inside and yung dynamics ng mga kingdoms. And then syempre the dynamics of the kingdoms is reflected din dun sa dynamics ng mga leaders nila. Yes. Parang interesting nga na ganun yung nila. And then yun nga all of the members of King Oger have their own self motives, di ba? Yes. Dito, pero later on tinatanggal nila yung sarili, either ini-incorporate nila yung motibo nila dun sa greater objective, or they set aside their own objectives for the greater good of so it's two ways And then
Ano pa ba? Actually, yun yung interesting part dun. And then, at the same, so yung isa pa pala, nakalimutan ko, yung bandang ending, nagkaroon ng parang Avengers moment. Endgame moment. Which is, parang tinry nilang in-emulate. No? Which is properly executed for a Super Sentai series eh. Ang galing. Oo nga eh. With limited resources and basically limited time. Actually, yun nga eh. Parang they say na ba't ang pangit ng CGI ng Sentai? Well, compared sa Pero kasi Sentai is produced like very fast and a really, really short span of time, di ba? Totoo. Hindi mo siya pwedeng compare sa MCU na it takes a year. Sa Chinese drama, 1 year din yun. Sentai, parang after ng isang series, parang isang linggo next week, meron ng bago, oo. And then yun diba? Kadaling, ang bilis nila mag-produce eh. So, mabilis nila. Kailangan nilang, yung sa isang linggo, ganito kagad yung, ito yung itsura ng monster, diba? Parang in production wise it's nightmare eh. Paano mo gagawin yun eh? Oo nga eh. Parang may logistics nightmare. Ano kaya nila yung nagagawa? Pero yun, alam ko lang na they've been shooting advanced, pero it won't warrant that kind of level of detail, diba? Parang yun. At saka napansin ko rin para sa King Order is parang at the end of the series, parang hindi ko pa rin sila matatawag the team eh. Parang they're just technically individuals that they fight a common goal basically. They have a common but they don't call them a team. Parang paano ba siya ikaantulad? Parang ganun yung feel ko with them. Parang same sa Don Brothers din na parang wala lang, they're just individuals na napilitan. Parang lalo na sa Don Brothers actually, napilitan lang yung mga yun. Ayun yun. Pero that's the fun part eh, no? And then itong kakaiba ngayon sa Bunbunjer is that they're discovering their own team dynamics. So, pero yung pansin ko pa for now, it's like parang tinitrace back yung roots niya eh. Like it's not what we have been getting na won't they become a team? Parang rekta ng team na sila. Tapos isa-isa na lang silang hinihila-hila kumbaga. And exciting yun kasi it smells old pero parang on how they handle it, it's like a breath of fresh air naman at the same time. And it's like I'm happy to see the old set pieces again kasi parang yung Fantasyland kasi ng King Order is like parang I felt contained at the same time. Parang bago naman siya. Pero yun. Tama. Gusto kong lumabas ulit basically. Feel ko. Ay, sige, pag-usapan naman natin ngayon yung what's your feeling about Kamen Rider Gotchard? Kamen Rider Gotchard is actually parang mabagal yung pag sa kanya. Ewan ko lang, parang hindi ko siya natripan actually to say parang honestly hindi ko siya natripan nung simula. Kaso yun, parang hindi ko kasi type talaga yung high school drama na parang na theme niya. At the same time parang it's more geared to kids na at the same time, pero parang nung napanood ko yung mga latest episodes, pero hindi ko siya dinrap basically. So nanonood pa rin ako. Pero yun yung parang feeling ko. Pero nung umabot na sa mga yung teacher niya nag-turncoat, yung kinalaban yung naawa na sila dun sa bata nilang kalaban, yung mga ganun. Tapos yung isang asshole nila na friend naging naging Kamen Rider na rin. He found his parang groove kumbaga. Yan, parang yan, maganda naman. I mean, yun naman talaga yung strength ng Kamen Rider. Simula parang tapos biglang nagpi-pick up siya slowly. Siguro nanonood sila ng reviews, ng mga comments sa ibang tao. I'm not really sure on how writing Kamen Rider works kasi ang kasi sa Kamen Rider is like wag mo i-expect nyo iniisip mo sa simula yung mangyayari sa dulo. Kasi parang the writing changes along the way for some reason. Yun yung medyo hindi ko gusto siguro for Kamen Rider, and sometimes it ends up bad or good naman. Pero yun
yeah, parang inaantay ko pa rin si Gotchard na mag-pick up siguro along the way. Pero so far, I'm liking the suits. Basically, maganda yung suit design. Hindi siya How about bland. Revise? Oh my God, bro. Sorry. Something really went wrong with Revise. Sorry, I mean, ano ba? I mean, did you watch ba Kamen Rider Revise? Actually, hindi ko pinanood. Na weirdohan ako sa Revise I'm so sorry. Parang sorry din sa kapwa fans, pero I finished it. And sad to say, I didn't like what happened basically. I'm not really sure what went wrong on the way, pero parang naging snooze fest na lang siya. And it's like parang they were like thinking for the last 3 episodes, ano na lang gawin natin dito? Sige spoiler alert, patayin na lang natin si Vice, ganun. Parang they already killed the final boss like 4 episodes ago or 3 episodes ago. And it's like di na nila alam yung gagawin nila sa rest of para maging episode 49 yung final episode. And sobrang tapos tinry pa nilang ibalik sa honestly for me for what it's worth, episode 49 I cried kasi parang parang nalungkot ako na nawala yung partner niya, ganun. And then nung sa movie, yung movie, parang nangyari is parang spoiler alert ulit, na-revive ulit si Vice. Pero in the end, nawala ulit siya. So parang way to play with my feelings. Anyway, tapos bubalik na lang ako sa Gits. Sige, Gits na lang panoorin ko ulit. And yun, buti naman si Gits parang binawi niya yung love ko for Kamen Rider. Yan. Favorite series. Favorite Reiwa ko siya next to 01. Pero yes, kakaiba si Gits, no? Kasi hindi siya parang insect themed. Ay, hindi siya Oo, di ba? Parang mukha siyang fox. Kitsune. Yes. Itsura niya sa akin. Then, pero ayun, favorite ko siya. Actually, I like this design nung previews pa lang. Ayan. Kasi marig din ako sa I mean, basically yung kitsune na design. Yun, yung white and red. Yan. Pero yung di ko lang type sa kanya is, kung wala silang form sa baba, it's like bland black suit. Oo. Diba parang armor parts lang sila, basically. Yun yung gimmick niya, yung toy gimmick niya, na pwede mo balik-balik ta rin eh. And i-attach ka ng parts na parang gunpla or parang, yeah. Pero maganda yung story, relatively. Nagulat ako sa Gits, parang I was like expecting na siguro pangit na naman ending. kasi parang feeling ko wala na sila patutunguhan. Pero it ended in a good note, basically. There's lots of Kamen Riders like that na parang pinagdadasal ko na sana maganda na lang yung ending, parang ganun. Kasi yun, nag-invest ka na. Pero yung Revise talaga parang medyo pinagsisihan ko siyang tinapos ko sa joke lang. Pero yun, hindi ko talaga siya nagustuhan. Sorry guys. Yun. Okay lang yan. Sige. Ito kasi recurring theme na to sa iba na parang sinusukuan na yung tokusatsu because it's too childish na. Parang hindi na siya catered for them kasi it's either they have matured or they have outgrown the genre. So have you felt similar? Actually, kasi on how I deal with stress in life basically is I find things to comfort me and yung mga things na madali lang maintindihan. Some people read novels, complicated stuff, siguro nagbe-meditate, nag-gym, nagse-sports, ganyan. Pero ang comfort, I find comfort kasi from my travels and work sa Sentai and Kamen Rider. Kasi simple lang sila eh. Yeah. Oo, parang hindi ka na mag-iisip, gusto mo lang ma-entertain. Oo. And you like light shows ganyan. Siguro parang pero kung sasabihin mo na sige, critic mo nga sa akin kung ano yung maganda at ano yung pangit, doon ako mag-iisip. Pero when I watch Sentai and Kamen Rider, I shut off my brain and enjoy what's in front of me. Yun, parang when you say na outgrown, kasi parang paano ba? Siguro parang they find parang they find satisfaction sa ibang bagay or and na hindi na nila makita sa Sentai and sa simplicity ng Sentai and Kamen Rider na yun.
which is yung with compared talaga dati, medyo convoluted and complicated yung stories nung unang panahon, di ba? Oo. With the darker themes. Saka sobrang violente. Yeah, violent. Yes. Blood, etc. Which is yun. what we yung kinalakihan natin talaga Diba? Tsaka mas thick yung ng skins ng parents ng panahon na parang wala lang yan, sige lang. Pinapalo naman na joke lang. pero anyway, parang parang violence basically is parang na-expose tayo with violence, and we know na masama, and we know na there's yun nga there's a clear clear distinction between good and evil. And Dito yung kung paano binibring justice yung masasamang gawa. Yes, exactly. That's an eye opener for us kids noon, kasi dito that's how we develop our sense of our values and our sense of good and evil. Yes, actually. Kaya nga parang for me, maganda siyang parang side dish if you want to like expose your kids to what is good or what is bad. Pero wala lang, funny lang na parang oy, wag kang mananapak ka, parang pero ayun lang naman. Pero yeah, basically yan, at saka parang yun yung joy. I find joy in the simple things. Tapos parang masyado kasing complicated na anime kumpara ganun. And kung trip nila yun, di ba? Kanya-kanyang trip nga lang. Yeah, kanya-kanyang trip. Ayan. So, dito, naka-attend ka na ba ng mga ibang dito, Tokocons? Like, for example, dito sa Pilipinas, nagkaroon nata ng nung Toycon, parang napuntahan namin nun. Yun nga, bumisita si Kamen Rider Black, saka si Red Mask, and then si Gokay Red, si Kamen Rider Decade. I wasn't there because I have a work. And parang nung rin actually, nung bumalik ako ng Kendo saglit, the people there are big Toku fans. Yung mga bago, yung mga beginner. Sabi nila, oy, senpai, baka gusto mo pumunta, ganun. Sabi ko, di pa ako nakabili ng ticket kasi may prior engagement ako. Tapos, it was a bit sad for me kasi gusto ko rin ma-meet si Decade in personal. Tapos parang my friends have been sending photos. Uy, ito, may picture kami with ganyan. Okay. Sad din. Pero I've never been to a con or yung mga ibang times na nag-visit si Red Mask because yun nga, medyo mali yung timing. Pero tsaka medyo pricey din. Pricey. Mahal ng mahal ng pa-autograph sa pa-picture sa kanila. Oo nga Pero wala namang mali doon, basically. Kasi syempre co-cover din yung stay nila, saka yung pamasahe papunta sa and then yung pa rin yung syempre meron ring fee yun para makita sila, 'di ba? Pero yun, parang naman, nakaka-happy naman na they still entertain fans. Yun lang yung closest thing. I mean, I've been to Toy Cons pero wala masyadong like, may cosplay Kamen Rider. Uy, Kamen Rider! Uy, Ikaw ba? Di mo ba naiisip mag-cosplay? Naku, hindi ako marunong gumawa Hindi naman. Kung if ever kunwari, you have the resources to cosplay. Say for example, message natin kunwari si Jello Senpai mo. Magaling ba siya si Jello Senpai? Check mo yung Facebook, Instagram account ni Jello Grayson. He's making cosplay props. Full time niya nang ginagawa yun. Nice. Shoutout to pwede kang bayaran tapos shoutout to Jello, no. Hello po. Hello. Dito, I want to invite you sometime sa podcast. Nice. Yun lang message. Pero yun nga, dito, if ever you have the resources and to cosplay any Toku character, sino yung Toku character yun? Siguro gusto ko siguro i-cosplay yung pinaka kasi favorite ko talaga si Deno yeah. Short form at saka siguro Kabuto na rin, pero
I can't be badass. Pero I'm not really. Pero yun. Baka malay mo, di ba? Pagka suit mo ng cosplay, Nano mo na. Oo. Na-internalize mo na bigla. Lalabas na. For me siguro, kung sakali, either Shinkenren, Shider. Shider. Yun. Silang dalawa. Mm-hmm. Shinkenren din or Shider. Yun ang gusto ko. Yeah. So bang nalungkot ako dun sa Zaido. Parang yun. Wag na natin pag-usapan yun. And yung di ba? Binalasubas nila yung yung Voltes 5 Legacy. Hindi, yung parang there were rumors of adapting a Sentai for ABS before. Yes, there were rumors na and then they are eyeing on Liveman. I'm not really sure if that is true. Pero sayang din. I mean, Zaido sana was the gateway to like introduce people into Tokusatsu, pero na balasubas. Voltes 5 Legacy, what is your take on it? I don't like, yun nga, sinasabi na namin dito sa podcast na parang hindi ganun kaganda yung pagkaka-execute ng love story. Love story. Pero kasi dito, there's there's a series, there's a robot series na that focusing on love story, which is Daimos. Sana subtle na lang yung love story dito sa Voltes 5 kasi the main theme talaga ng Voltes 5 is filial love. Yeah, filial. Yes. Yes, actually. Love for the family. Yeah, love for family actually. Sibling rivalry. Pero yun, actually yun din yung take ko actually. Parang at first, I was expecting na the romance part of the series would like give them a beast of character and individuality. Pero parang at the latter part, parang ayoko na pag-usapan to, parang na-discuss na natin to before. Saka parang yun nga dito, yung hindi ganun ka epic yung final battle. Yeah. Medyo na-down din ako. Medyo na-down ako na nag-fizzle out yung series na ganun lang. Hindi na-hype yung last few episodes. There's a problem within midway kasi parang nagdagdag ata sila ng mga episodes. Na parang yun nga binitin yung launch towards the ending. Yeah. So yun, not really sure ba ano nangyari doon, bakit kaya. Actually yun din napansin ko, parang may kidnapan bigla. Oo. Ay nako. Pero at least it's for me yung CGI nung Voltes 5 Legacy was top notch. A for effort. A for effort. pero dito that's hindi siya ma-achieve ng sabihin natin na kung talagang yung production niya is mabilisan. Talagang pinursigin na yung production would be a year, full year or 2-year period para malinis yung yung CGI. Yeah. 'Di ba? Pero yun nga, sa story lang talaga sila nag-crash. Oo. The CGI itself was super top notch. For us here in the Philippines. Yeah. Yes. For us here in the Philippines. It's top notch na. Pero syempre kung i-compare mo nga rin naman sa Japan para sa Japanese sa Super Sentai din. Or okay, dito at par. Kung ako masasabi ko at par. Yes. Par. Or pero development time, ilugi kasi development time yung isa so either at par or mas maganda yung atin. Mas maganda. Yan lang ang masabi ko. Yeah. Same. Yep. I think okay na tayo, no? Jan, thank you very much for no problem. Joining us here. I enjoyed the time talking about the things I love. Siguro if may more episodes,
Of course. We're happy We will schedule another episode about Tokusatsu kasi dito hindi natin arami ko pang gusto ring i-discuss about Tokusatsu na hindi pa natin na pag-usapan. Actually, yun nga we started this podcast about Tokusatsu, anything geek. And then later on nag-concentrate lang sa iba pang bagay and then we want to talk about nga parang ako for me maganda na balikan ulit ang Tokusatsu kasi it's interesting siya ngayon lalo na with the new era and new things that's happening with ngayon sa Toku genre in general. Experimentations na nangyayari. Experimentations, totoo. Which interesting na pag-usapan. Yes. And hopefully our audience and listeners have enjoyed rin with our discussion and nakarelate din sila sa pinag-usapan natin. So before we end, Jan, you have do you have any shoutouts? Nako. Siguro shoutout na rin sa fans all over the world. Huwag tayong mapagod magtangkilik and we don't, sabi nga nila, ano tawag nito? We don't grow old. Parang tawag nito? Basta parang tumatanda tayo kasi di tayo naglalaro. Ayan, parang ganun. Yes, si Vito yung nagsabi nun. Michael V nagsabi nun. Tama. Sobrang ganda no sa inyo yun. And always grow your child within you. Ay, ganda. May bioman ka. Bioman. Yes. Yun lang, wala nang ibang shoutout sa family mo or something. Sa family, sa family and friends ko and sa mga nanay ko na nagko-consente ng hobbies ko. Yeah. may pera ka na naman daw eh. Wala lang space sa bahay. Ayan. Sige, shoutout na rin shoutout na rin sa wife ko, sa friends. Igaken, tama, Igaken. Ayun, take note, promote ko na din. So, yun, available pa yung mga t-shirts na binibenta namin courtesy of Muni-Muning and UKFP. So, ito. Available nice. Yung masyado maliwanag. So, ito yan. Available pa yung sizes from XS to XXL. So yun. You can buy it sa official Shopee page ng monimuning.ph or you can message monimuning.ph on Instagram. So yun. So part of the proceeds nung t-shirt would be donated for the Philippine Kendo team that will participate in the World Kendo Championships in Milan, Italy. So, yun. First time natin magpa-participate sa World Kendo Championships. So, it's important na we give our support to them. So, para ma-represent nila tayo ng ma-represent nila tayo na maayos at the same time we could be proud of them and they could be proud of what they have achieved in the World Kendo Tournament, World Kendo Championships. Ayun. So, and with that, we end this episode. Sana nagustuhan nyo. Again, please do like this video, comment na rin sa comment section. Also, subscribe na rin sa channel namin, Geeks Around Nowhere on YouTube. And we also have our socials. We have Facebook, Instagram, Threads, and TikTok. And also this episode will be available in audio via Spotify or your other podcast providers. Ayan. So, and with that, we end this episode. So, hopefully, Jan, makasama ka ulit namin. Yes, please. Thank you. Tarito, baka pwede nating gawan ng ranking ang mga Super Sentai and Kamen Rider series. Sige. Sometime. Kasi ginawa na namin yun sa mga 90s anime. Ginawa namin ng Ultimate Ranking. Na sobrang haba, dinabot kami ng 2 episodes.
Ang dami. Tapos yung isang episode doon mga 2 oras pa. Anyway, sige, ganun. Okay. Sige. Hey, that ends our episode. Thank you again, Jan, for gracing our podcast. Hopefully, babalikan namin dito. Sabihan kita kung kailan ulit. Sige. Let me know. Okay, thank you. And i-end na lang natin to, no? So, and I'm Jomar together with Jan. And we are 1, 2, 3. Geeks out of nowhere. Sorry, hindi kita nasabi. Isa pa. Okay. Geeks out of nowhere ending. Okay. Okay. I'm Jomar together with Jan and we are 1, 2, 3. Geeks out of nowhere. Sorry, hindi ko na ano. Okay lang. Really? Thank you. Thank you very much. Next time. Next time. Okay, bye-bye. Thank you. Bye-bye.